asensong buhay ka Orange Project? Handa ka na bang makita ang galing ng mga kabataan sa pagnenegosyo? Tara, tumutok na sa The Orange Project. Ito ang first ever local business reality show that features local products from local entrepreneurs. Hosted by Joby Linsangan Moreno in partnership with DTI Youth Entrepreneurship Program, Nueva Ecija. Hello everyone, I'm Debbie Hidalgo of the Department of Trade and Industry, focal person of the Youth Entrepreneurship Program or YEP. Ang YEP po ay napakagandang programa po ng gobyerno na kung saan matutulungan ang ating mga kabataang Pilipino para po sa kanilang, especially those aspiring and existing young entrepreneurs, para mas mapaunlad ang kanilang mga negosyo. College for Research and Technology, Camaratuan City. We are from the College for Research and Technology, and we are the official tabulator of the Orange Project. And the Podium Studios. Ikaw ba ay mahilig magnegosyo? May ideyang swak at papatok pero hindi alam kung saan magsisimula at kung paano? Sama-sama tayong matuto. Ihanda ang mga sarili to learn effective business tips and strategies for your next business ideas. Get to know our qualifiers and learn how they turn their business ideas into reality. Ma-inspire matuto at manalo? Dito sa The Orange Project, sama-sama tayo sapagkat lahat tayo dito ay panalo. Meron tayong mga kabataang negosyante na may edad 18 to 30 mula sa DTI Youth Entrepreneurship Program. Sila ay magpapakilala ng kanilang mga negosyo. Each youth entrepreneur will be given a time na ipakilala ang kanilang sarili at ang kanilang negosyo. Sa oras na binigay ay kinakailangan maging interesting at convincing enough sila para makapasok sa next round at maging official na bahagi ng contenders, kung saan 10 mga kabataan ang mapipili at mabibigyan ng pagkakataon na ipakilala ang kanilang mga negosyo sa buong mundo. Ang 10 mga kabataan ay haharap sa iba't ibang challenges na may kinalaman sa negosyo. They learn, they develop, and they get to earn. Ang lahat ng kikitain ng mga kabataan ay sa kanila. Natuto, nabuo ang sarili, at lumawak ang kaalaman at kanilang product reach. Iba't ibang challenges para sa iba't ibang products na may iba't ibang target markets. Tutukan kung paano nila haharapin ang challenges. Ang maganda rito, walang elimination. Sa huli ay malalaman natin kung sino ang tatanghaling first ever grand winner, kaya tumutok na at suportahan ang iyong paboritong youth entrepreneur. At ikaw naman sa viewer, kapanood at taga-subaybay ay may tsansa ka na manalo ng GCash giveaway. Kaya ano pang hinihintay mo? Tumutok na sa The Orange Project, pagsama-sama tayo sa isang online business reality show kung saan ang bawat pagtutok ay magdadala sa atin sa tagumpay. Hello everyone, good day. I'm John Mark Pangilinan. Just call me Pincheck. Pincheck. Pincheck, parang Filipino Incheck. Pincheck, okay. And I'm from Cabanatuan City and from NUST Sumaab Campus. And then my business is Knowledge and Movement Clothing. Sa local brand from Cabanatuan City. Then yung na-establish ang Knowledge and Movement Clothing year 2020 during pandemic. Then, yun, so on, nagtuloy-tuloy pa rin, 5 years and counting. Then, yung mga product po natin is unique design from my mind, the design. Sketch, then go to graphic artist para gumanda po lalo yung design. Then yung mga packaging natin friendly, eco-friendly. Then yan, yung sample designs po natin, ito po yung mga, ako din po gumawa ng tie-dye, handmade.
Then yung print po, sa amin din po. Mga collection, ito po yung mga bago naming release na keep your eyes open. Yung mga designs po namin, mga good message. Yes. Then mayroon po akong isang na-collaboration na RK student sa NUST. Ito po yung design namin. Limited din po. Mga nilalabas po namin limited designs and limited collection din po. Yan. Ay, pricing po, it depends po sa namin, sa pricing po namin, yung kung paano po, magkano yung magiging costing. For example po, 300 po yung costing, then ang markup po niya 50%. Magiging 450 po yung SRP niya. So far, bigyan mo kami ng idea. Yes, po. Kano yung naging puhunan. Apo. Like po dito, 350 po ang niya, puhunan niya. Napagawa po namin yung full packaging, etiketa, neck label, tsaka yung hang tag. Kaya ang benta po namin dito nasa 700, more or less. So 100% din. Yes. So 350. Depende po sa sa costing po. Okay. Nung nag-umpisa ka, kano yung puhunan? 10,000 po. Tapos, ilan Pinaikot ko lang po siya ng pinaikot. Now, how much na yung business cost? Kano na yung Last year po, umabot po siya ng sales ko nung December 100K po ata. 100K? 100K. That's all More or less shirts, po sir. yun. All shirts and? Lahat po ng product po na Ano ba? Bukod shirts ka? meron po kaming socks. Anong socks din? Apo, 5-panel cup. And then yung mga mesh short po. Marami pa po iba, di ko po nadala. Short? Mesh short po, mesh. May 5XL. Wala po, wala po. Wala po. 3 size po. Meron ba kayong particular na number of pieces? Yes po, 100 pieces po per design. Then wala na po kaming ilalabas na iba. Kasi po limited lang po siya. Yun po yung pinapangalagaan po namin. Limited design para po di mag-aakalat. All local suppliers Yes po, from Manila. Manila. So meron tayo dito sa Nueva Ecija. Dito po wala po masyado. Kaya Wala. ang bahala ko po, Supply Manila. Manila po, then Bulacan. Bulacan. Magkano yung price ng caps? Ito po, ang SRP po niya, 350 pesos. Apo. Then dito po sa may embroidered na na cap is 350. Then sa knitted naman po, 300. Okay. Do you sell online, sir? Po. Online? Facebook page lang po. Facebook. Saka Shopee. Shopee. So, sir, the name of the company is Knowledge and Movement. Bakit, sir? Kasi po, nagtuturo po kami dance, I am a dancer din. Oh, I see. Nagtuturo po kami ng free sa mga youth na b-boy po yung mga nag-break. Anong type ng dancer? Kaya pala yung formula pang Ay, madulas! ayan, okay. So, sir, why would you want to become a part of of the Orange Project? Ba't ka namin pipiliin? Ano ba? Show yung show ko yung nararanasan ko sa magiging mga kasama ko, sa mga magiging connection, sa mga magiging katrabaho. Are you a young entrepreneur who wants to grow your business? Or are you an aspiring young entrepreneur who wants to access resources that would help you in starting your own business? Great news! The Youth Entrepreneurship Program, or YEP, is here. Mandated by the Youth Entrepreneurship Act,
the Department of Trade and Industry and MSME Development Council launched YEP to unleash potentials of youth through entrepreneurship. Taho! What? Taho! What? Isa ka ba sa nalulungkot dahil kakunti na lamang nagtitignan nito? Scoop Haven ang sagot ko. Presenting Scoop Haven Soy Ice Cream. So, bakit nga ba Scoop Haven Soy Ice Cream? So, una, yung idea niyan is to merge the traditional flavor, Filipino flavor, taho, into an modern dessert, which is the ice cream. And guess what? Ice cream, everybody loves ice cream. So, yung idea nito is to bring back the traditional taho into a modern dessert. So, sa procedure ng paggawa ng soy ice cream is first is yung pag-concentrate ng soy milk. We all know na kapag nag-extract tayo ng soy milk sa soybeans ay marami siyang water content. At ayaw natin mangyari to prevent crystallization sa ating ice cream. So sa pamamagitan ng pag-concentrate using the double boiling method, nire-reduce ng pag-double boil si soy milk ng water content na nagiging dahilan para mas maging creamy ang ating soy milk. So, para naman sa ating market segment, kung bakit nilagay ko na mass market, because pwede siya kahit kanino. Pwede sa bata, adults, young adults, may mga edad, and even sa mga merong balanced diet. Especially sa mga nag-gym. Na we all know that soy is high in protein na mas magbe-benefit sa mga nagba-balanced diet or yung mga nag-gym. So dahil sa soy ice cream, di na sila mag-aalangan na kumain ng ice cream. So, entrepreneurs, this is Scoop Haven Soy Ice Cream. When I was in senior high school, nagsasell po kasi kami ng chilled taho. And nung pagpasok ko sa college, inintroduce sa amin yung innovation. So ano yung pwede kong i-innovate sa taho? And naisip ko na everybody loves ice cream. And nasa tropical country tayo. So, pinag-merge ko lang si nostalgic flavor ng taho to modern dessert. So, dun po nabuo si soy ice cream. Initial investment, sir, how much did you spend on your first? Nagsimula po ako, ma'am, sa soy ice cream. Nagkaroon lamang po, nag-invest po ako ng 20K para sa mga machines. Yung mga freezer ko, of course, the stand mixer, and 5K capital for the raws and supplies. So, nung 25 pa. So, nung na-sell ko na po siya, nagkaroon po ng profit na around 6,800. So, yun po yung pinaka-income po. 119. Isang size lang po kayo? Yes po. Ngayon po kasi nasa 12 ounces pa lang po ako ng soy ice cream, which is the solo pack. Na makikita rin po natin sa mga selecta. Chocolate soy po and classic. How about the production? Anong pagkakaiba niyo sa typical ice cream? Yung mga traditional po kasi, they use coconut milk. Coconut milk for the cream po. Then, they continuously mix po habang nag-freeze. So, halos same lang din naman po, but the ingredients lang po yung naiba. Kasi we concentrate soy milk po dahil mataas nga po yung water content ni soy kapag in-extract po siya sa soybeans po. Your raw products, saan galing? Binibili ko lang po yung mismong soy na po siya. Pero hindi pa po kasi doon natatapos yung process. Kumbaga, dino-double boiling method ko po siya. Not directly sa heat po, pero parang na-steam po siya to reduce the water po sa soy. 1 month? Yes po. Kahit daw lahat. Saan nalalayo yung soy? Binibili ko lang po siya sa... Yes po, local stores. Any competitors in the market right now?
Opo. Why do you deserve to be included on our next level ng the Orange Project? Para sa akin, ma'am, meron akong skills on how to sell my product because I'm confident na ipakita to sa crowd, sa audience. Para, di ba, kasi we innovate, so we will promote our own product. Kaya, for me, I'm deserving kasi gaya nga po sinabi ko, I'm confident po sa product ko. Sa mga oras na to, ma'am, actually, kinakabahan po talaga ako. My name is Shane Julius Angelo P. Garcia, 20. Hey everyone, good afternoon. We are from the Persevias Condiment Store. Yung naging So before we end, another verse from the Bible, and this is from Proverbs 3:5-6. Sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. All thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So minsan po, napakadaling magplano without the Lord's guidance kasi feeling natin, kaya natin ang lahat. But what's important is that we always offer all our plans to the Lord at para po siya ang mag-direct sa atin ng plans. And of course, lahat po ng plans natin may be answered by yes, no, or wait, but we should trust in His will because His will is always the best. And His timing is always perfect. So maraming salamat, Orange Project. God bless you. See you again soon.